Weather update tayo mga kapatid. After nga tumama sa Eastern China, ang dating bagyong Inday ay tuluyan na po itong humina. Kasabay po niyan, humihina na rin po yung epekto ng habagat sa ating bansa. Pero yan po ay nagpapaulan pa rin dito sa western section o kanlurang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon. Samantalang, panibagong bagyo po sa labas ng ating area of responsibility ang binabantayan ng Pag-asa. Yan po ay huling namataan sa layong 1,205 kilometers east of Eastern Visayas. Ito po ang bagyong may international name na Haishen. Sa ngayon, ito po ay may taglay ng lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Pero sa ngayon hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito po ay kikilos, papalapit sa ating area of responsibility, posibleng makapasok sa ating PAR mamayang madaling araw. At yan po ay inaasahan natin na magre-recurve din palabas muli or tuluyan na po yung malulusaw. So wala po tayong nakikitang magiging direktang epekto niyan sa ating bansa. Pero if ever makapasok na po yan sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Jose. Sa ngayon, ito pong habagat ang nagdadala pa rin po ng mga posibleng mga pag-ulan, mga thunderstorms din dito po sa areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Benguet at ang Baguio City. Medyo mataas pa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan dito po sa areas ng Zambales, Bataan, kasama po dyan ang area ng Tarlac, maging dito sa area ng Pampanga. Sa Metro Manila, ngayong gabi, nararanasan pa rin po natin ang epekto ng habagat, pero bukas mas mababawasan pa po yan at makakaasa na po tayo ng mas maaliwalas na panahon. Bawas na rin po ang epekto ng habagat dito sa area ng Mindoro, ganun din po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao na kung saan mga pulo-pulo na lamang o yung mga afternoon showers at thunderstorms na lamang ating aasahan. Yan po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero mag-ingat pa rin po tayo mga kapatid dahil kapag meron tayo thunderstorms, kaakibat po niyan ang posibilidad na magkaroon tayo ng buhawi kagaya po ng mga nakakapaminsala sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya doble ingat pa rin po tayo. At minsan meron din po yung pag-ulan ng yelo o yung tinatawag nga nating hail. At bukas nga, dito sa Metro Manila, medyo mababa na po yung ating tsansa ng pag-ulan. At sa dakong hapon, tataas yan ng bahagya. Ito po yung mga dagliang pag-ulan lamang o yung mga isolated natin pag-ulan o afternoon showers at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather tito, ang inyong weather frontliner Alvin Pura na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.